Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong likod ay nagbabalik pong muli para po magkomentuhan po tayo at samahan niyo po inyong lingkod at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito pong batikos o banat ni Senator Marcoleta dito po sa chairman po ng Blue Ribbon Committee. Ayon po sa kanya, ang chairman daw po ba ng Blue Ribbon Committee ang dapat lang magpasya kung meron pong iimbestigahan na mga korupsyon sa ating bansa. Siya lang po ba ang dapat magdesisyon sa buong Senado? Pakinggan po natin si Senator Marcoleta, mga kababayan, ang kanya pong pag-question dito po sa Blue Ribbon Committee Chairman na hanggang ngayon ay wala pong nilalabas na report sa kanyang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control scandal. Hindi po ba? Pakinggan po natin. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kabanang Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang pot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon
ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya. Yan po mga kababayan, naging bulokrasya na po, hindi na po demokrasya. Bulokrasya, mga kababayan, ang nangyari po sa Senate Blue Ribbon Committee at sa Senado. Napakahirap po kasi imbestigahan, Senator Marcoleta. Kayo na rin po kasi nagsabi nakasama po sila nag-deliver doon sa chopper, sa helicopter ni Saldico. Yun po ang nakita po. At yun din po ang sinabi ng mga Marines. Nakasama po si Mr. President, si Mr. President ng Senado, hindi po ba, ay kasama rin po sa helicopter o sa chopper si Tito Soto. Nakita po sa video. Ganon din po si Pampilo Lacson. Nakita rin po sa video ayon po sa mga Marines. Hindi po ba kasama sa deliver? At kasama rin po sa nabigyan po yata ng maleta yung magkaibigan. Hindi kaya? Dahil yan mismo sinasabi ng mga Marines. Kasama po sa nabibigyan ng maleta. Paano maiimbestigahan? Kaya nga po, naging bulok Senado na nga po. Naging bulok na ang Senado. At ayaw pong tukuyin ang korupsyon. Paano matutukoy ang korupsyon, Senator Marcoleta? Kung mismo yung chairman ng Blue Ribbon Committee ay kasama sa nagdi-deliver at nakakatanggap din yata ng maleta. Hindi po ba? Siyempre po ipagtatakpan po nila yan. Kaya nga po namimili na lang sila ng gusto nilang ebidensya. Ayon na rin mismo sa inyo, namimili na lang sila. Kaya nga po hanggang ngayon, Marso na, hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas na report ang Blue Ribbon Committee. Ang chairman hanggang ngayon. Hindi po ba? At yung kredibilidad ng 18 Marines o itong ating soldiers, ang 18 Marines, hanggang ngayon, patuloy pa rin nila sinisira ang kredibilidad ng ating mga sundalo. Hindi po ba? Isang damukal na po ang nagsampa ng reklamo riyan sa NBI at sa DOJ. Hindi po ba? Ilan na po? Lahat po halos ng pinapangalanan na nakakatanggap po ng limpak-limpak na pera na nilagay, sinasabi nilagay sa maleta, sa envelope, at sa mga malalaking bag. Hindi po ba? Lahat po halos ng pinapangalanan ay nagsasampa ng reklamo sa NBI at sa DOJ. Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, bakit ayaw mo nang suriin? Suriin muna natin. Hindi ba kung talagang totoo na yung kanila pong mga ebidensya, dahil sila po ang inuutusan. Sila po ang inuutusan kasi mag-deliver. At kumpleto. Dahil mismo, lahat ng dinideliveran nila, meron po silang litrato, larawan, may video pa. Dahil nga po ebidensya yon doon sa kanilang amo na nag-utos sa kanila na na-deliver nila ng maayos dito sa mga magnanakaw sa ating bayan. Hindi po ba? Kaya Senator Marcoleta, kahit po ano ang gawin ninyo, kung sangkot naman ang mga kabaro ninyo, kapwa nyo senador ay maraming sangkot. Maraming sangkot na mga senador. Kasama na po yung mismong leader nyo dyan, nabanggit ng mga Marines, tumatanggap ng maleta, hindi bababa sa 7 maleta. Diyan pa diniliver sa isang residential niya dyan. Hindi po ba sa may Baklaran daw, mga kababayan. At syempre, magpapahuli ba yung chairman ng Blue Ribbon Committee kung may maleta yung kanyang kaibigan, yung kanyang best friend? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya wala pong aasahan dyan, Senator Marcoleta. Dahil po yung mga tao na yan, inilagay po dyan yan para maging proteksyon, para maprotektahan at hindi maimbestigahan ang mga ginawa nilang korupsyon na sila po ay magkakasamang sindikato di umano. Hindi po ba, Senator Marcoleta? Kaya nga po ang mga Pilipino ay masamang-masama at galit na galit ang mga Pilipino dito po sa ginawa pong sindikatong korupsyon na inubos, sinimot ang pera ng bayan.
Hindi po ba? Kaya nga po, Senator Marcoleta, banatan nyo ng banatan yung mga tao na yan. Mga wala na pong konsyensya yan eh. Huwag nyo po tigilan. Huwag nyo itigilan at lagi nyo pong banggitin at kalkalin ng kalkalin yung mga tao na yan dahil po mga bayad na po ang mga pagkatao niyan at mga kaluluwa niyan. Di umano ay bayad na po. Bayad na para po sa kasamaan. Hindi kaya nagpabayad na po sila para po sa masama dahil lang po sa pera at kapangyarihan. Dahil may issue pa po yan sa COMELEC. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po dahil nga po yung katotohanan ay napakahirap ilabas dito po sa gobyernong ito. Ang katotohanan, korupsyon ay hindi mailabas. Pinipigilan dahil mismo ang gobyerno ang korap. Halos lahat sila korap. Kaya ang magagawa lang po ni Senator Marcoleta ay i-expose ang kanila pong ginagawang paglilihis sa issue ng korupsyon. At hindi naman po, at wag naman po niyong tantanan, Senator Marcoleta, ang mga tao na yan dahil mismo sila ang kasama sa itinuturo na nadidiliberan po ng maleta. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Ang taong bayan po ay nakasuporta po. Ang majority ng taong bayan ay nakasuporta po sa inyo pong malinis na hangarin na mapanagot ang mga tunay na mga magnanakaw, sakim sa pera at kapangyarihan sa ating bansa. Mapapabilis lang investigasyon na yan eh. Kung ang presidente ay si Inday, mabilis po yung investigasyon na yan. Kaya nga po tayo mga kababayan ay nagdarasal na sana sa lalong mabilis ay maging presidente na si Inday. Nang ang mga tao na ito ay hindi na po nila mapagtakpan ang kanilang ginawang pagnanakaw sa ating bayan. Hindi po ba? Maraming salamat po, Senator Marcoleta, sa ginagawa niyo pong exposure sa mga tao na ito na wala na pong kahihiyan at sobra na pong kakapal ng mga pagmumuka. Mabuhay po kayo at sana lagi po kayong maingatan. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga patuloy po nagsusubscribe sa inyo pong tambayan mga kabayan. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, and share. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Mila Yee, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Shena, Kingston ng Hong Kong, Jesus Valdepena, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga kabayan at ingatan nawa po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At muli po yung ating pong dasal at panalangin na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo at ang ating pong mga soldiers at 18 Marines ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo po mga dasal. God bless po sa inyong lahat at tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.